Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Random manual audit, dapat pagbasehan ng mga kandidatong gustong mag-manual count. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Hintayin muna ang resulta ng random manual audit bago maghain ng election protest. Ito ang naging rekomendasyon ng election lawyer na si Atty. Romy Macalintal sa panayam nito sa DZRH kaugnay sa mga kandidatong natalo ng eleksyon na naisipa manual count ang naging botohan. Ayon kay Macalintal, mas nakabubuti ito dahil kung lumabas sa manual audit na mayroong malaking discrepancy sa bilangan ng physical votes at sa electronically transmitted na boto, ay mayroon silang magiging basehan upang ituloy ang election protest. Pero kung ang resulta ng random manual audit ay maganda naman, wala namang discrepancy na nakita, kung ay yung resulta ay nagtutugma yung pag-physical count ng mga official ballots at saka yung electronically transmitted ballots, ay mahirap na magprotesta. Parang walang basihan. O walang basihan. Bago nito ay nagsimula na rin kahapon ng random manual audit ng Commission on Elections o COMELEC sa Pasay City na kumuha ng 726 random selected clustered precincts at isang online voting post para masuri kung tutugma ba ang naging bilangan. Aabot naman sa 6 na pong auditing teams mula sa Department of Education o DepEd na hindi naging electoral board ng eleksyon ang nanguna sa manual audit at inaasa matatapos sa loob ng 45 araw. Kung lima lamang ang lamang, yung 5 ang lamang ng kalaban, abay magprotesta ka kasi baka may mga 10 o 20 na yung botante nagtuldok lamang o kaya nag-save ng napakaliit lamang na hindi na bilang ng makina. Opo. And under our law, sa mga jurisprudence natin, mga decision ng Korte Suprema, yung mga tuldok na yon, yung mga hindi nakaabot ng 25% threshold na pag-shade, yun ay binibilang yun. Dapat i-credit yun dun sa kandidato na kung saan nalagyan ng tuldok. Payo naman ni Macalintal na mas mabuti ring i-file ng protest kahit maliit lamang ang naging lamang sa nanalong kandidato. Sinabi rin ni Macalintal na mayroon lamang 10 araw matapos ang proklamasyon ng nanalong kandidato ang isang natalo para iyain ang kanilang election protest. Samantala, nauna na ring humiling na manual count ang nakakulong na pastor at senatorial candidate na si Apollo Kibuloy, kung saan base sa unofficial tally ay nasa ika-31 pwesto ito na mayroong higit 5 milyong boto. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, PBBM walang planong itulak ang impeachment ni VP Sara. Nilinaw ng Malacanang na walang balak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itulak ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Malacanang Press Officer Atty. Claire Castro, wala pang anumang balita patungkol sa pagperso ng Pangulo sa impeachment at iyan pa ang kanilang pinasisinungalingan. Dagdag pa niya, walang pahayag ang palasyo na kumpiyansa ang administrasyon na mapapatalsik si Duterte. Na-impeach si VP Sara ng Kamara noong February 5 dahil sa mga kasong betrayal of public trust, graft, at iba pa. Nakatakdang ihain sa Senado ang Articles of Impeachment sa June 2, habang inaasahang magsisimula ang paglilitis sa July 30. Samantala, naghain si VP Duterte ng petisyon sa Korte Suprema para harangin ang proseso. Aniya, handa siyang harapin ang anumang resulta ng paglilitis. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.